share. Napakaganda ng magiging talakayan natin ngayon dahil isang malupit na malupit ang makakasama natin ngayong gabi. Pero may sasabihin muna si Banat Bay. Astig itong makakasama natin na to, di ba? Talagang ito, pag kanyang binigay ang opinion, talagang nayayanig ang gobyerno ni Marcos. Kaya introduce nyo na ang ating napaka-astig na guest ngayon. Huwag na natin patagalin pa. Kasama po natin, straight from Europe, dyan sa Austria, si Attorney Harry Roque, ang former presidential spokesperson nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan yan! Gandang Maraming araw. salamat po at magandang gabi mga Banateros. Magandang gabi Pilipinas. Ako, mukhang medyo matagal na nawala si Attorney Harry Roque sa limelight. Simula noong nagkaroon ng issue patungkol sa supposedly yung siya'y parang iuwi dapat dito sa Pilipinas or something, yung mga kumakalat na chismis dyan sa Interpol red notice sa inyo. Ay, kamusta naman po ang lagay ninyo dyan sa Austria? Mabuti naman po, no? Ako'y lumipat dito sa Austria noong ika-4 ng Disyembre noong isang taon kasi meron silang rule dito sa Europa na dahil iisa na ang kanilang territorial unit, no, yung Schengen na tinatawag at EU, yung bansa na nag-issue ng visa ang siyang dapat mag-process ng asylum, no. Ang visa ko ay na-issue ng Austria kaya matapos ng 10 buwan, lumipat tayo dito sa Austria para naman sumunod dun sa kanilang mga patakaran. So, attorney, ano na po ang ang current status ninyo? Well, ako po ay isang asylum seeker pa rin, no? Nakabinbin po yan. Nagkaroon na ako ng isang interview at ang sabi nila magkakaroon pa raw ng pangalawang interview, no? Pero habang tayo asylum seeker, meron tayong karapatan ng non-refuma. Yung hindi na po pwedeng mapa-deport, pabalik ng Pilipinas kahit anong gawin ng mga bangag dyan sa Pilipinas. At syempre yung karapatan na manatili na hindi po pwedeng litisin miski ako'y pumasok na walang passport o walang visa, na meron naman akong passport at visa nung ako'y pumasok ng Europa. Pero meron po ba kayong nararamdaman na effort mula sa gobyerno ng Pilipinas? Baka nakikita nyo dyan si Torre. Alam mo naman si Torre, basta may illegal na talagang makikita mo siya. Wala naman dyan si Torre. Well, palagi po talaga silang nagpe-pressure na pauwi na po, no? Pero mabuti lang, dito sa Europa, dahil nga sa mapait na karanasan nila noong pangalawang pandaigdigang digmaan, talagang binbigyan nila ng halaga ang asylum. So matagal na po silang nagtatangka na kunin ako. Wala naman po silang magawa kasi alam ng mga Europa na mga Europeans na may mga pagkakataon talaga na kapag ikay ginigipit ng iyong gobyerno, talagang pwede naman na kapag ikay napabalik, kamatayan ang haharapin mo dyan. Alam ko po kayo ay dating spokesperson ni Pangulong Duterte, pero kung gusto nyo ng spokesperson kasi may parang balak sumunod sa inyo dyan. Dahil ngayon, dalawa na naman ang demanda niya. Si Sir Jack Argota. Oh, yun naman. Baka gusto mo rin magpa-asylum. Ano ba ang itatanong mo kay attorney? Marami. Attorney na seryoso akong tanong sa'yo. Kung may isang bakal kayong babaguhin sa panahon ni PRRD, ano yun at bakit? Well, sana hindi nangyari ang COVID. Kasi kung hindi nangyari ang COVID, talaga naman pong naging upper middle class country na tayo sa Pilipinas, no? Kaso hindi naman natin pinili na nangyari yan, no? Talaga yung trajectory natin bago hinagupit tayo ng COVID, talagang umaarangkada na yung ating paglago bilang isang bansa, no? So panandaliang tayo ay natisod nung panahon ng COVID, pero yan naman ay nangyari din sa buong daigdig. So yan po talaga yung isa na kung po pwedeng mabago, sana mababago. Attorney, di ba nandun kayo sa panahon ni Pangulong Duterte nung hinarap yung COVID? Ngayon, humaharap naman tayo sa isang crisis din, yung gera sa Middle East. Ano pinagkaiba na nakikita ninyo sa mga balita at saka nung panahon ni Pangulong Duterte? Unang-una, wala pong kamot ulo si Presidente Duterte. Kapag may nangyari, ang prioridad ang mga Pilipino. Wala siyang pakialam kung saan kukunin ang pera, pero nung tayo sinalanta ng COVID, ang sabi niya, kumuha ng eroplano. Lahat ng mga Pilipinong mga manggagawa sa abroad, pauwiin, dahil alam ko, wala naman sila magagawa dun sa mga iba't ibang bansa kung naroon sila, no? So wala po yung saradong airspace, wala po yung saan kukuha ng pera. Ang sabi niya, humarap kayo ng pera,
ibalik dito ang mga OFW dahil yung mga OFW, yan ang dahilan kung bakit lumulutang ang ating ekonomiya. No? Napakalaking pagbabago po yan doon sa isang tao na malinaw ang pag-iisip at merong tunay na pagmamahal sa bayan na yan po ay si Rodrigo Roa Duterte at doon sa isang bangag na hindi talaga alam ang gagawin at wala sa tamang pag-iisip. Attorney J. Guevara nga po pala, ano po, total na pag-usapan na yung COVID, simula ho nung umupo si Pangulong Duterte, ilan po yung utang ng Pilipinas hanggang sa matapos si Pangulong Duterte? Well, hindi ko po alam kung ano yung suma total, no? Kasi hindi ko naman memoryado yan. Pero ang sigurado ako, napantayan na ng 4 na taon ng administrasyon ni Marcos ang inutang ni Tatay Digong. Ang pagkakaiba, inutang ni Tatay Digong yon dahil nga sa panahon ng COVID na kinakailangan pauwi ng mga Pilipino at bumili ng mga kung ano-anong mga bagay medikal, no, para nga maisalba yung buhay ng mga Pilipino, no. So nakikita natin na bagamat umutang si Tatay Digong, yung halos sa kaparehong halaga na ay nautang na ng Marcos administration, pero yung inutang ni Tatay Digong napunta sa pangangailangan ng mga sambayan ng Pilipino noong panahon ng COVID. Attorney, Master Judea, no? Regarding dito sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, no? Kung halimbawa, si Pangulong Duterte pa, ang presidente, kasi parang blinded sila ngayon, di alam ang gagawin eh. Kung halimbawa si Pangulong Duterte, sa tingin nyo, ano kaya yung pinakamabilis na aksyon para matulungan ang ating mga kababayan dyan sa Middle East? Unang-una tatawagan yung si Lucio Tan. Lucio, kailangan ko yung aeroplano, ibabalik natin yung mga Pilipino natin. Ganun kadali naman yun eh. Magbabayad ng gobyerno, akong bahala dyan, okay, paliparin mo yan. Tapos kung sasabihin nila na saradong airspace, humanap ng Karatig Airport na bukas dahil meron naman bukas dyan at kumuha ng mga bus at dalhin yung mga Pilipino doon sa bukas na airport nang sa'y makauwi. Pero dito po talaga, ang nakita nyo naman ng gawain nitong administrasyon nito, palibasa, busy pagsisinghot ng kung ano-ano, hanggang ngayon, nandoon, nag-aantay ang mga Pilipino at ang nakakahiya, ang mga tumutulong pa, yung mga karatig bansa natin, gaya ng Singapore, na sila na nagsasakay sa mga Pilipino para makauwi. Ayun, Hindi idea, po mangyayari yan sa panahon ni Duterte. ayun, Hindi. idea na po yun para sa gobyerno na po pwede nilang gawin yun. Pero eto, may tanong lang ako sa inyo, Attorney. Kasi noong unang flow ng nitong problema dyan sa Middle East, may mga media kasi na parang credit grabbing nitong mga pagpapauwi ng ating mga OFW na keso, ito ay inisyatiba ng gobyerno, pero yun daw po ay tulong ng gobyerno ng Middle East. So nabulgar po yan dito. Binulgar po ng isang OFW na natulungan galing sa Middle East. Ano po ang reaction nyo doon? Talaga mambubudol naman talaga itong Marcos na ito eh. Kaya naman naging presidente yan, budol king talaga yan eh. No, kala natin sasalba niya ang imahe ng kanyang pangalan, pamilyang Marcos, no? Pero hindi, mas matindi pa pala. At least yung ama niya ay walang bisyo, no? Siya may bisyo. Pero nabalitaan ko nga yan, nakakahiya po yan na wala nang ginawa para sa mga OFW. Nagke-credit grabbing pa dun sa tulong na ibinigay ng mga dayuhang gobyerno gaya ng UAE at ng Singapore. Siguro dapat na ginawa dyan, nagpasalamat na lang siya. Dahil alam mo yun, pag inangkin niya yung credit, parang pinagkaitan pa niya ng recognition yung gobyernong dayuhan na tumulong na sa ating mga mamamayan. Hindi na nga nakakatulong, talagang hindi pa nagpapasalamat doon sa nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Attorney J. Guevara ulit, mabalik tayo ulit dun kanina kasi tinanong ko kanina kung magkano yung utang ni Pangulong Duterte simula nung una hanggang sa umalis siya sa pwesto. Ngayon po kasi nasa 8.5 trillion na po ang utang ng Pilipinas. 18 pala. 18.5. Ano po bang pinaka matinding dahilan ng isang administrasyon na para umutang siya ng ganito kalaki ngayon, katulad nitong nangyayari sa bansa natin? Well, noong panahon po ni Presidente Duterte, dahil may pangangailangan ng taong bayan, umutang sila dahil gusto nilang kurakutin. Nakita naman natin, no, kung magkano yung na-deliver ng mga Marines doon sa mga congressman, mga senatong, at dyan mismo sa Malacanang. 805 billion ang kanilang i-deliver. Yung sinasabi ni Zaldico, 100 billion ang insertion at nag-deliver siya ng 25 billion dyan mismo sa presidente nating Bangag. Obviously po, umuutang sila
para ibulsa ang mga pera na nautang pero tayong mga Pilipino ang magbabayad. Alam niyo po, ginawa rin niya ng ama niya. Kaya siyempre, kung anong puno, yan din ang bunga. Kung naalala nyo, nagpatayo ng nuclear plant yung Marcos Sr., inutang, pinabayad sa mga Pilipino, pero ang komisyon napunta sa kanya at dun sa kanyang crony na si Herminio Dicini. So nauulit lang po ang kasaysayan, ang pangungutang na limpak-limpak na salapi, binubulsa ng mga hinayupak sa gobyerno ngayon. Attorney, si paring RJ po. Sa tingin nyo, Yes, RJ. bakit ayaw ni Bongbong Marcos na tulungan yung mga Pilipino o parang nahihirapan siya na magkusang tulungan yung mga Pilipino? Ayaw niya bang mabawasan? Sa totoo lang, yung sa pera totoo niya? lang, ang tingin ko, wala siya sa lucid interval. Alam mo yung lucid interval, technical term yan, legal term, na wala sa tamang pag-iisip. So sa tingin ko, matindi na yung pagsisinghot niya ng pulburon na hindi na niya nalalaman kung ano nangyayari sa kanyang paligid. He is not in touch with the reality anymore. Wala siya sa lucid moment. Wala siyang lucid interval. Nasa sariling mundo. Kaya habang lahat ng ating mga karatig bansa ay nagkukumahog na iuwi ang kanilang mga kababayan, si Marcos Jr. ang masasabi lang niya, magtago na muna kayo dyan at maging ligtas. Kasi parang ang lumabas nung nakaraan, imbis na tulungan para mapauwi Pilipino, nag-report lang siya sa mga kababayan natin para siyang reporter. Oo nga ewan ko ba, ang reporter pa, buti yung mga reporter dyan, gaya ng mga reporter ng SMNI, hindi binabasa ang report. Siya nagbabasa pa ng teleprompter. Magre-report na nga lang, naka-teleprompter pa. Attorney, may tanong lang ako regarding sa nabanggit nyo kaninang maleta. Anong take nyo dito sa mga ex-marine na ito? Kayo, abogado kayo, alam nyo kung ang isang tao nagsisinungaling o ano. Dito sa mga sundalo na to, ano po ang take nyo? Well, unang-una, mga sundalo yan. Whether active or hindi, sundalo yan. Yan ay mga tao na inalay na talagang buhay para sa paninilihan sa ating bayan. So bigyan naman natin sila ng respeto, no, na hindi yan magsisinungaling. Pangalawa, yung mga siniwalat naman nila ay kumpleto ng mga ebidensya. May mga larawan, may mga eroplano, alam natin ang serial number ng eroplano, alam natin ang serial number ng mga helicopters, nandyan ang mga addresses. Lahat yan, pwede talagang ma-verify kung magkakaroon talaga na honest to goodness na kagustuhan na imbestigahan yung kanilang mga paratang. Pero ngayon, nagkakaroon nga ng investigasyon, hindi doon sa katotohanan ng sinabi ng mga Marines na ito, kung hindi, investigasyon para litisin at ipakulong itong mga Marines na ito dahil sila nga ay nagsisiwalat ng katotohanan. Yan ang pong nangyari ngayon sa ating bayan. Yung mga nagsasabi ng katotohanan ang siyang susupilin ang kanilang karapatan para malayang pananalita dahil nais silang pagtakba ng katotohanan na talagang super-duper corrupt na itong gobyerno nito at wala ng karapatan na manatili sa gobyerno. Attorney, regarding naman po dun sa comment na ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, na meron daw, nung nakaraan pa, so nung time pa daw ni Pangulong Duterte, meron ng nahatiran na maleta. Ano po masasabi niyo dito? Well, ang sigurado ko, bakit wala ako natanggap? So ako'y nasasaktan ng loob. Bakit hindi ako natakban? Hindi ako nakatanggap ng kahit anong maleta? Ako palaging nakasalang araw-araw na ginawa ng Diyos at akong ginigisa ng media dyan, no? Dahil ako nga yung boses ng Administrasyong Duterte. Siguro siya nakatanggap. So, Boying, pahingi naman dyan, no? Di ba? Huwag mo naman suluhin yan. Nakatanggap ka na pala dati. Lalong mas marami ka natanggap ngayon dahil talagang limpak-limpak ang mga na-deliver nito mga Marines na ito. Pero attorney, would you consider that na relevant yung kung nakatanggap ba ay noong panumpa ni Pangulong Duterte, may nangyayari na o ngayon? Importante ba yun o anong pinapatunayan nun? Lokohan nga po yan eh. Kasi ang dapat natin tinitignan kung totoo nga ba yung sinabi ng mga Marines. At marami naman talagang bagay-bagay na po pwedeng ma-verify. Yung mga addresses, yung mga larawan, yung mga helicopter, mga eroplano. Yan ang dapat tignan. At ang dapat gawin ngayon is imbestigahan nga yung kanilang mga sinabi at parusahan at tignan talaga kung sinong dapat makulong ng panghabang buhay dahil sa pagpandarambong galing nga sa kabilang taong bayan. Hindi po pwede yun na magnanakaw kayo dyan sa gobyerno. Ang sagot, magnanakaw din kayo.
Well, una-una, no? Wala naman pong naniniwala doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng lantarang korupsyon sa panahon ni Presidente Duterte. Dahil ang problema ko nun talaga as spokesperson, paano ma-explain kung bakit yung mga pinakamalalapit pa kay Presidente sa panahon ng kampanya at sa gabinete ang unang-unang natanggal sa mga posisyon. At wala pa nga napapatunayan, pinapatanggal na ni Presidente Duterte dahil ang kanyang patakaran. Even a whiff of corruption ay sapat para masibak sa pwesto ang isang opisyales sa gabinete ni Tatay Digong. Ngayon, sinasabi na ng mga mandurugas talaga yung mga tao sa gobyerno, imbis na imbestigahan at tignan kung dapat nga bang tanggalin dito mga korupto sa gobyerno, ang sinusupil pa at ang dinidiin ay yung mga nagsasabi ng katotohanan at nagtumatayo at nagbibigay ng testigo para nga po mahuli ang mga korap na yan. Attorney Roque, si Coach Oli po. Yes, Coach. Ang pinakamaingay ngayon na balita ay patungkol dito sa maleta. At nakikita natin yung sinabi ni Boying at itong ginawa ng NBI na si Director Matibag, no? Ipaliwanag nyo, attorney, sa mga katulad kong hindi abogado, ito ba'y parang inaamin ni Boying na pwedeng magamit na mayroon talagang confirm na may bigayan ng maleta. Doon naman sa NBI, yung legality po na parang nag-iimbestiga sila ng non-crime. Kasi ang iniimbestigahan nila yung mga mga 18 Marines, hindi nila mapatawag yung subject ng krimen kung hindi yung nagsiwalat ng krimen. Well, tama ka dyan, Coach, no? Kasi parang sinasabi ni Boying Remulla, huwag kayong magreklamo na nagde-deliver ng maleta sa panahon ni Presidente Marcos dahil nagsimula yan sa panahon ni Presidente Duterte. Ako po ay pinasisinungalingan ko na nagkaroon ng kahit anong delivery sa maleta. Pero yung sa sinabi ni Ombudsman Remulla, parang inaamin niya, totoo, nagkakabigayan, nagkakaroon ng delivery ng maleta, pero nagsimula yan sa panahon ni Tatay Digong. No? So kalokohan po yan dahil unang-una, hindi ko alam kung siya talaga ay naging kabahagi ng gobyerno ng panahon ni Tatay Digong dahil nung ako'y nasa Kongreso, 17 Congress, wala naman siya sa Kongreso noon. No? So hindi ko alam kung bakit lantarang korupsyon at pagdi-deliver ng mga mali-malitang mga basura sa administrasyon ni Duterte. Pagdating naman doon po sa 18 Marines, no? Sila po'y nagpunta roon bilang mga testigo sa krimen ng plunder. Pero nangyayari, sila ngayon ang iniimbestigahan. Hindi ko alam kung anong krimen ang ipapataw nila o ikakaso nila laban dito sa mga Marines, pero pwede po yung incitement to sedition dahil napakababa naman ng parusa para labang sa perjury at ang sigurado ko, gusto nilang ikulong ng matagalan para mapatahimik yung mga Marino na yan. So yung mga testigo ngayon ang lumalabas, sila ang iniimbestigahan samantalang dapat yung mga tao na sinisiwalat nila na mga korap sa gobyerno ang dapat imbestigahan ng NBI. Attorney, si paring RJ po. Alam naman natin Yes, na RJ. yung sinasabi ni Boying isang malaking kalokohan at walang maniniwala. Sa tingin nyo, bakit niya pa rin yan sinasabi? Bakit dinidikit niya pa rin yan sa mga Duterte? Hindi, ano yun natin yung eksaktong Desperado na, sinabi. kasi- Attorney, Oo. ito yung eksaktong sinabi ni Oo. ni Boying Remulla. Ang eksaktong sinabi niya, meron daw siyang isang intel na hindi daw niya pwedeng pangalanan na nagsasabi na yung isa sa mga images na ginamit nitong 18 Marines ay nung panahon pa ni Alan Lord Velasco. So, hindi daw pwedeng pangalanan itong kanyang nakausap. Ano yung Well- pwede niyong i-connect doon sa tanong ni RJ? Well, unang-una sa batas, dahil ito'y intel, chismis lang yan. Yan ay hindi pa pinasumpaan ng kahit sino. Samantalang ang mga Marines nag-execute na ng notaryadong dokumento na isang public document na pwedeng maging dahilan na para sila ay mapatawa ng parusa ng pagkakakulong kung sila ay nagsisinungaling. So walang ganyang notaryadong affidavit ang binibigay nitong sinasabi niyang impormante. Pangalawa, ano ang relevance nun doon sa katotohanan na nakasaad sa affidavit ng mga 18 Marines? Yan ay immaterial, irrelevant doon sa mga sinasabi nila na nag-deliver sila ng mga
mali-malitang mga basura sa mga kurap na tao sa gobyerno dahil ang sagot lang ni Boying Rimulya, kung kurap ang Marcos administration, kurap din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na kurap ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, sa mga ganyang ginagawa ng isang ombudsman, may kaukulang parusa po ba yan? Kasi ngayon lang po kasi kami nakakita ng isang ombudsman nakatulad ni Boying Rimulya. Well, ang ombudsman po ay isang impeachable officer, no? At isa sa basehan ng impeachment ay ang betrayal of public trust. At sa tingin ko, kung ganyan ang kanyang pamamaraan na pag-iimbestiga, po pwede natin matawag yan na pagtataksil sa tiwalang binigay sa kanya dahil ang dapat niya gawin bilang ombudsman talagang siya mag-imbestiga doon sa katotohanan ng sinasabi ng mga Marines. At hindi siya yung magdidismiss dyan na huwag nang paniwalaan yan dahil yan ay puro kasinungalingan lamang. Trabaho po niya yun. Siya ang mag-imbestiga. Dapat nga motu proprio, miski walang nagrereklamo. Pero itong mga lumutang na mga Marines, yan ay mga testigo na, mga complainants na at dapat talagang tignan ang katotohanan ng mga sinasabi nila. So dereliction of duty po yan kung hindi niya iimbestiga ng sinabi ng mga Marines at syempre po, no, iskandalo ng tuluyan kung ang mga nagsisiwalat ng katotohanan ang siya pa ngayong kakasuhan. Katulad po niyan, attorney, yung sinasabi niya, binibintang niya na naman sa mga Duterte ang mali-malitang pera na yan. Anong pwedeng mga kasong isampa sa kanya o sakali po? Well, sa tingin ko po, dahil siya ay impeachable officer, hindi naman siya po pwedeng kasuhan ng kahit anong kaso ngayon na mayroong parusang pagkakatanggal sa posisyon. Kinakailangan matanggal muna siya. Pero dapat pag-aralan natin kung siya nga ba ay nagtataksil sa kanyang katungkulan, betrayal of public trust, sa kanyang hindi pag-iimbestiga dito sa mga napaka-importanting bagay na isiniwalat nito mga dating mga Marino. Ano, limit na lang ako. May personal ko kayo nalalaman tungkol sa nangyayari na to. Ako sa mga maleta boys. O hindi lang ito nalaman. Well, wala po akong alam ng maleta sa panahon talaga ni Duterte. Dahil alam niyo naman, ilang gabineteng, miyembro ng gabineteng natanggal. Yung sarili niyang tagapagsalita ng kampanya natanggal dahil lamang sa chismis na kurap. So ito, chismis pa lang, tinatanggal na ni Tatay Digong. Ito na, may larawan na, may ebidensya na, wala pa rin ginagawa itong gobyernong ito. Pinagtatakban pa. Kasi nga, ang mga nadeliberan, no less than the President himself, no? At mukhang ang problema talaga natin ay hindi lang sa mga miyembro ng gabinete, hindi lang sa mga matataas na mga opisyalis ng gobyerno, ang problema natin yung Presidente mismo. Pangalawang beses nang nadawit ang Presidente rito, no? Una nga, itong mga Marines na nag-deliver sila doon sa Malacanang. Tapos si Zaldico na nagsabi na siya mismo nag-deliver. At siyempre, meron pang mga yung kamag-anak ni dating E.S. Bersamin na di umano ay pinagbigyan nga, no, ni Zaldico ng pera yung kanilang kubra doon sa 100 billion na insertions na ipinasok ni Presidenteng Bangag noong 2025 budget, no? So lahat yan po ay napakahirap na pasinungalingan na ang sasabihin lang ng ombudsman ay anyway, noong panahon ng Duterte, nangyayari rin yan. Hindi po. Dapat yan tignan kung tama ba yung sinasabi ni Zaldico. At sa tingin ko naman, yung mga sinasabi ni Zaldico ay nagtutugma doon sa mga sinasabi ni Gutesa at saka nitong mga Marines. Attorney, anong masasabi nyo naman po doon sa pag-handle po ng NBI doon sa issue na to, yung kanilang pagsubpina dito sa mga ex-Marines? Well, unang-una yung NBI na yan. Kaya yan naging NBI director dahil sinampahan ako ng disbarment case para sa pulboronic video. Yan ay talagang dati, opisyalis ng Marcos, ng Duterte administration na ang bilis nakalimot, no? At sa lalong mabilis na panahon ay talagang sumubok ng sumipsip dito sa Presidenteng Bangag at naging successful nga among others. Ang pinapakita niyang accomplishment sa kanyang resume ay yung pagsampa niya ng disbarment case laban sa akin. So ang taong gusto lang makapwesto dahil gusto niyang makinabang sa pwesto, wala namang mabuting gagawin po yan. Hindi ko nga alam kung anong kanyang kakayahan para maging NBI director, no? Dahil ang mga naging trabaho naman niya has nothing to do with criminal investigation, no? So sa akin, malungkot po dahil yung NBI naman yan, binuo yan ng batas para magkaroon ng patas na investigasyon
sa mga krimen kapag ang mga kapulisan mismo ang gumagawa ng krimen. Kaya ang dapat nga pong ginagawa nitong NBI, sila nga ay dapat nangunguna pag-iimbestiga dito sa katotohanan ng sinasabi ng mga Marines na ito at hindi silang dapat na nanggigipit dito sa mga Marines na ito. Pero sa tingin ko po, nakakalungkot na yung mga testigo ngayon lumalabas silang naiimbestigahan pero hindi ko po alam kung ano pang kasong isasampa ng NBI laban sa kanila. Attorney, si Judea po, no? Ang naratibo lagi ni Claire Castro ay itong si Pangulong Bongbong Marcos ay against talaga sa corruption. Kumbaga, parang gusto matapos ni Pangulong Marcos ang korupsyon sa Pilipinas. Kung halimbawa, ang nakaupo ngayon ay Duterte administration, bigyan ulit natin ng idea kung paano nila i-handle ang korupsyon. Kung Duterte administration ang nakaupo ngayon, ano sa tingin nyo ang gagawin niya dito sa issue ng mali-malitang pera at issue dito sa pagbubulgar ng 18 Marines? Well, una hindi ito mangyayari sa administrasyon ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong hindi magnanakaw. Hanggang ngayon, bago siya kinidnap, nakatira siya sa Bahay Kalapati. Napakasimple ng pamumuhay, no? At makikita mo na hindi talaga nagpayaman sa kanyang posisyon. So, hindi ito po mangyayari sa panahon ni Tatay Digong. Pero noong panahon ni Tatay Digong na na-chismis pa lamang na yung dati niyang tagapagsalita ng eleksyon ay na-involve sa korupsyon, tanggal kaagad. Yung kalihim ng Department of Interior and Local Government na chismis na merong korupsyon, tanggal kaagad. Merong reklamo doon sa naunang Department of Health dahil inkompetente, tanggal kaagad. So, ang Tatay Digong, hindi niya sinasamba ang mga taong na-appoint niya. Kapag hindi talaga sila makagawa ng trabaho at talagang kung sila ay corrupt, tanggal kaagad, sibak kaagad, no questions asked. At siyempre, tuloy-tuloy din ang mga kaso laban sa kanila. Nakalimutan ko pa pala isa, no? Yung isa pang kalihim ng tourism, di ba? Natanggal din yan dahil nga doon sa chismis na meron daw kapabalagan, mga hindi binabayaran mga pinagbibiling mga items sa mga high-end stores, no? So yan pong mga yan, hindi niya sinasanto. Sibak kaagad kapag nagsimula pa lang ang chismis ng kabalastugan. May nakalimutan kayo, Attorney Harry. Yung poverty alleviation, yung tao sa poverty alleviation ng panahon ni PRD. Yung 3 At buwan saka pa lang yung sa ano, posisyon. Yung sargo? Tapos bumiyahe tsaka ng yung- bumiyahe 7 beses. So, hindi siya poverty alleviation, Hindi ba? ano siya, urban poor. Urban poor. Urban poor siya. PCUP. Urban poor siya na mahilig mag-business class travel. Tanggal ka agad. Kaya ngayon, kita mo, naghihimatok. At talagang naghihimatok at gusto talagang gumante kay Tatay Digong, no? Okay yun eh. Kapal na mukha no? Hindi yun. Pwede nga po talaga. Sa panahon ni Tatay Digong, kapag makapal ang mukha ng mga taong gobyerno, ginagamitan ni Tatay Digong ng pambura ng mukha. So ang sinasabi ninyo, Attorney Harry, nung panahon ni Pangulong Duterte, sa budget na meron tayo, sa dami ng proyekto, plus COVID pa niyan, hindi ka talaga pwedeng makapagnakaw ng pera dahil allocated lahat ng budget. Tama ba? Tama po. Sa katunayan, kung maalala nyo, nung kauna-unahang budget na naipasa ng naging speaker si Gloria Macapagal Arroyo, di ba binito ni Tatay Digong lahat ng insertions ng mga congressman. Iyak yung mga yan, takbo yan sa akin sa Malacanang at dahil dati nila akong kasama, no, akala nila may magagawa ko. Ang sagot ko lang, naku, pasensya na kayo. Talagang alam naman ni Tatay Digong kung ano mangyayari dyan sa mga insertions nyo at hindi niya pinayagan. Pero anong nangyayari dito ngayon sa budget na ipapasa sa panahon ng Presidenteng Bangag? Miski wala pa nga numero, fill in the blanks, ay pinipirmahan na niya bilang isang batas. Huwag natin kakalimutan, si Tatay Digong lamang ang presidente na nagbito ng mga maanumalyang insertions ng mga congressman. Hindi niya pinalusot yan habang siya ay presidente. Pero bagamat naniniwala ang karamihan na hindi talaga corrupt ang mga Duterte at may nababanggit etong si Secretary Boying or Ombudsman Boying Rimulya patungkol sa delivery din daw ng maleta nung panahon ni Pangulong Duterte. Ikaw ba ay sang-ayon na imbestigahan din yon para sa Hindi ko nga- fairness? Oo. Lahat yan dapat imbestigahan. Pero simulan niya, yung meron na nagre-reklamo, tumatay yung testigo. Dahil ito mga 18 Marines sa ito, tumataruy ng complainants at testigo.
Bakit hindi niya simulan yan? Dahil yan, nag-issue na sila ng sinumpaang salaysay, samantalang kanya, informante pa lang na nagtatago pa. Ito lumantad. Sinugal ang mga buhay dahil alam naman natin na lidagay nila sa alanganin ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga testimonya, no? Dahil pag sila ay naghumarap pa sa hukuman at pinanindigan ang kanilang sinumpaang salaysay, alam natin na yan ay sa law of evidence ay pagpapatunay sa katunayan ng lahat ng kanilang mga sinasabi at babagsak hindi lang ang mga matataas na opisyalis ng gobyerno, kundi ang pinakamataas ng opisyalis, ang presidente mismo, na tumanggap ng basura sa Malacanang mismo na dinala nito mga Marines. Mag-a-agree po ba kayo sa amin or sa akin, Attorney Harry, na ito si Boying Rimulya persahang inilagay or illegal na inilagay dyan sa posisyon na yan para pagtakpan ang administrasyon pagdating dito sa mga katiwalian na ito? Kasi merong pong kaso na i-file si Attorney Torion at saka si Attorney Jimmy Bondoc dyan sa Supreme Court na pinapasilip nila yung proseso ng pagtatalaga kay dating DOJ Secretary Boying Rimulya dahil napakaraming mga kasong nakabinbin sa kanya and still naging ombudsman siya ng Pilipinas. Well, mukhang tama ang iyong suspetsa na talagang isa sa trabaho at katungkulan ni Boying ay sanggain ang lahat ng binabato sa mga Marcoses. Pero ang balita ko sa aking sariling informante na lahat naman sinasabi ay napapatunayan katotohanan, siyang humingi ng posisyon na yan at pangako niya, ipakukulong niya sa Inday Sara Duterte, hindi niya hahayaang makatakbo sa 2028 elections. Nako. So, ito naman, Judea po ulit, spokes, no? Ano po ang masasabi nyo dito na mas pinapaniwalaan pa nila si Madriaga kumpara dito sa 18 na sundalo? Well, alam niyo po yung Madriaga, talagang desperation na yan. Kasi alam nila na talagang kahit sinong kandidatong ilaban nila kay Inday Sara, kahit anong dayang gawin nila, mananalo pa rin dahil wala talagang lumalapit kay Inday Sara sa mga survey. Ako po may personal na kaalaman dyan. Ako yung tumayong private prosecutor, kaya po nakakulong yan si Madriaga. Kinuha po akong abogado shortly after kinidnap yung dalawang Filipino-Chinese at the early stage, no, miski wala pang kaso at hindi pa nagbabayad ng ransom, alam na ng mga magulang dahil sa iPhone na dinala yung kanilang mga anak sa isang shop ng sasakyan na pag-aari niyang Ramil Madriaga na yan, no? Dahil nga doon sa iPhone nila, yung may Find My Phone, no, na app, no. At bukod pa dyan, alam na rin nila bago pa masampahan ng kaso yan at habang hindi pa nare-release yung mga kinidnap ng kabataan na may mga videotape, video recording sa isang sasakyan na nagmamasid doon sa lugar kung saan kinidnap yung mga Filipino-Chinese na yon at na-trace yung sasakyan na yan dyan kay Ramil Madriaga. At itong Ramil Madriaga, minsan na yan na nasentensyahan at kung hindi ako nagkakamali, kamatayan pa ang pinataw na parusa ng Regional Trial Court para rin sa kidnapping. Kaya lang, on automatic appeal ay na-reverse dahil hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt yung pagkakasala ni Ramil Madriaga. No? Isa yan doon sa mga tingin ko disadvantage ng pagkakawala ng death penalty kasi parang naaawa ang ating mga maestrado, no, na kung talagang hindi talaga proof beyond reasonable doubt, ayaw nilang mapatuloy yung execution ng sentensya. No? Pero yan po yung tao na ginagamit nila ngayon para dungisan. Hindi lang si BP Sara, kundi ako rin po. No? At ang sinasabi nga nila, kaya lang daw ako nagsampa ng kaso sa kanya, dahil minasama ako daw, dahil tinulungan daw ni Ramil Madriaga, di umano ang ilang mga magsasaka na biniktim ako raw for land grabbing. Unang-una po hindi ko po kilala yung Ramil Madriaga until ako po'y naging abogado doon sa mga nagrereklamo at ako po'y tumayo na ng abogado habang nangyayari pa yung kidnapping na yan. At nakita ko lang po ang anino niyang Madriaga doon na sa Department of Justice sa preliminary investigation, no? Nawala nga siya matapos siyang umapil sa preliminary investigation at napilitang magtago at nahanap naman niya ng mga kapulisan dahil isa siya sa pinaka-most wanted na kriminal sa Pilipinas, no?
So, hindi po totoo yan na meron akong hinanakit sa kanya dahil hindi naman ako nag-imbento ng kaso sa kanya. Yung mga kidnap victims ang tumistigo sa hukuman mismo at kinilala siya bilang isa sa mga kidnappers at ang kapulisan ang nagkilala dyan kay Madriaga bilang leader ng Notorious Madriaga Criminal Syndicate Group. No? So, wala pong hard feelings. Ang totoo po niyan, ang hukuman na dumitinig ng kaso, bagamat hindi pa siya sentensyado, ay nagdesisyon na hindi siya po pwedeng magpiyansa para sa panandaliang kalayaan niya dahil ang ebidensya laban sa kanya ay malakas. So yan po yung tao ngayon na ginagamit nila para dungisan itong si BP Sara. Minsan ang napatunayan ng kidnap, ngayon po ay humaharap pa rin sa kasong kidnapping na pinagkaitan ng bail. Yan bang taong paniniwalaan ninyo? Samantalang itong mga Marines ay sinugal ang buhay nila para nga masiwalat, no, at maisa publiko yung lantarang korupsyon na nangyayari sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno sa presidente mismo. No? So tingin ko po talagang magkakaiba yan. Bulok, poison itong si Madriaga bilang isang pinaghihinaang kriminal, samantalang ang mga kasundaluhan ay inalay po ang buhay nila nung sila po ay nung minsan pumasok sa serbisyo. Attorney, pag-usapan po natin itong mga salasalabat na kaso kasi talagang tinatambakan ng kaso, no, para mailigaw. Una, itong kaso kay Madriaga, isinampa to, tapos gusto pang kupkupin ng Kongreso. Hindi na daw doon sa bilibid kukunin nila. So, unang komentaryo po dyan. Pangalawa, ito namang kaso ng ex-Marines kinasuhan ni De Lima. Dapat ito ay imbestigahan na sa Blue Ribbon. Kaya lang, mukhang gagamitin ito na ididemanda para magkaroon ng subjudice. Hindi na madala sa Blue Ribbon. Yan ang nakikita nating direksyon. Kaya sila nag-ano. So, komentaryo po dito sa dalawang kasong isinasampa. Unang-una po talaga, no? Mahirap din ako magsalita dahil hanggang ngayon, ako pa rin ang tumatay yung private prosecutor dyan, bagamat sa aking mga law partners. No? Pero masasabi ko lang, nakapagtataka po kung paano unang-una nakapag-execute ng sino pa ang salaysay ang isang nakakulong, no? Sa Manila City Jail para idawit nga itong si Vice President Sara Duterte sa mga kababalaghan. No? Unang-una, sino nagpapasok dyan? No? At mukhang sa tingin ko lang, no, obvious na ang kanyang mga paratang labang kay BP Sara, ang kapalit dyan, una-una, ito nga VIP treatment, aalisin siya sa Manila City Jail at ilalagay doon sa House of Representatives na hindi natin alam kung talagang siyang ikukulong pa doon o bibigyan na lang ng isang opisina na para doon siya tumira. At pangalawa, I am sure, nangangako sila at pinipressure naman talaga yung mga magulang ng mga kidnap victims nito na iatras ang kaso, no, nang mawalaan ang kaso o di naman kaya. Kung siya ay masentensyahan, bibigyan siya ng pardo ng presidente. No? Kaya naman gawin ng presidente yan. So sa akin malungkot na merong mga buhay at aktual na mga biktima ng karumal-dumal na mga krimen na gaya ng kidnapping na ngayon ay mukhang hindi makakamit ang katarungan dahil nagsisinungaling itong suspected na kidnapper nito at talaga namang ilang beses na may criminal charge laban sa kanya para lamang siraan si BP Sara. At pagdating naman doon sa mga Marino, siyempre po, alam po natin yan, nagigipitin nila yan. Una-una ang gusto nila, hindi na lumantad yung iba pang may mga alam na personal na kaalaman sa pagde-deliver ng mga basura dahil alam ko meron pang 12 na dapat testigo ngayon natatakot na dahil nakita nila kung ano nangyari doon sa 18 na ginigipit nga. At pangalawa, tama rin po kayo dyan kasi meron namang desisyon talaga ang Korte Suprema na kapag ang kaso ay nasa hukuman na hindi na dapat i-discuss sa Senado. Pero actually, nabaliktad na po yung desisyon na yan, no, sa isang kaso involving si Senator Jinggoy Estrada, no? So hindi na po yung balakid talaga kung gugustuhin talaga ng Senado o ng Kongreso na magpatuloy ng investigasyon miski meron ng kasong perjury o kung ano man ang kaso na isasampa nila sa 18 Marines na yan, hindi na po balakid yan para ituloy ang investigasyon. Unless ayaw talaga nilang ituloy dahil ang nakikita natin sa Senado ngayon para talagang gusto na nilang tuldukan ng investigasyon na hindi pa nadidiskubre kung sino talaga ang mastermind nitong mga kabalastugan nito at ang tinutukoy po ng ebidensya, walang iba kundi ang presidente mismo. So sa madaling salita, magandang balita yan dahil hindi na nila magagamit.
pwede nang imbestigahan ng Blue Ribbon ito. At sa tingin ninyo, dapat bang iuna na to sa Blue Ribbon? Well, alam nyo, jurisprudence says po pwede na. Ang problema natin, yung Blue Ribbon ayaw mag-imbestiga. At mula nang napalitan si Senator Marcoleta, nakita naman natin na parang ang gusto pa ng Blue Ribbon, itago ang katotohanan sa taong bayan. At marami talagang nagkaroon ng disgusto sa asta nitong si Senator Lacson na dati-rati hinahangaan dahil talagang siya naman yung nangunguna sa pagsisiwalat ng mga kabalustugan pagdating sa national budget at pagdating sa pork barrel. So marami, at isa na ako doon na nagtatanong, bakit kaya nagbago ngayon ang paninindigan ni Senator Ping at mukhang siya pa ngayon ang naging hadlang para isiwalat ng katotohanan na ang mastermind talaga dito sa flood control scam ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas. Bilang part ng prosecution team dito sa kaso ni Madriaga, meron po kayong communication sa mga pamilya na nabiktima niya. Ano sa tingin ninyo yung mararamdaman ng mga ito na katulad ng sinabi nyo kanina, binibigyan pa ng VIP treatment or nais bigyan ng VIP treatment ng Kamara, itong si Madriaga? Well, unang-una nalulungkot po sila kasi nagiging mailap ang katarungan dahil alam nila na nagsisilbing instrumento ngayon itong si Madriaga para sirain ang kaisa-isang katunggali initong Marcos administrasyon, no, na si BP Sara. Pangalawa, nababahala din. Dahil nung minsan na silang nabiktima ng Madriaga, alam mo kasi ang relasyon nila kay Madriaga, dating security provider yan, ang nangyari bantay sa lakay. Siyempre, nag-aabala sila dahil kung dati walang presidente na nasa likod dito si Madriaga, abay, mas matinding krimen ang pwedeng gawin nito, mas matinding resback ang pwedeng gawin sa mga pamilya nito, ngayong kampante siya na ang presidente mismo ng Pilipinas ay nasa likod niya. At pangatlo, nalulungkot din dahil talagang mailap ng magkaroon ng katarungan dito sa bayan natin habang naririyan ang Marcos administration. Attorney, ano pong masasabi nyo na sa mga komento ng ibang mga netizen na itong palabas kay Madriaga ay nangyari na rin dati? Parang parehas daw nung nangyari kay Kerwin Espinosa na from kulungan, ginawang witness laban kay Pangulong Duterte. So ganito din ngayon. Ganito rin kay Madriaga ngayon. Galing kulungan, tapos ginagawang witness ngayon at may special treatment pa nga daw sa kanya. Ano pong masasabi niyo doon, attorney? Hindi lang kay Kerwin Espinosa yan, pati yung kay Matubato, pati yung mga tumatayong testigo ngayon sa ICC na nabanggit ng abogado ni Tatay Digong sa confirmation of trial. Halos lahat ng tumestigo laban kay Tatay Digong ay self-confessed mamamatay tao na nagtetestigo lamang kapalit ng pangako na hindi sila mapaparusahan sa kanilang mga nagawang mga kasalanan. Hindi dapat tinatanggap ang mga testimonya ng ganyang mga testigo. Attorney Judeo Pulit, no? Ano po ang masasabi ninyo dito sa takbo ng mga investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee? Pagka ganito po ba, awayan ng awayan, may mangyayari po ba dito? Tingin ko ang intensyon ng Blue Ribbon Committee hindi talaga magkaroon ng honest to goodness investigation dahil merong mga pinagtatakban. Dahil kung wala talagang pinagtatakban, meron namang sapat na mga ebidensya, lalong-lalo na itong mga 18 Marines para ipatawag yung mga nabanggit ng mga tao at saka ipatawag ang record dun sa mga addresses at saka mga serial numbers sa aeroplano at helicopter, malaman kung sino talaga ang mga nagmamayari dyan. Una-una, bakit hindi nila ipatawag yung pamangkin ni Bersamin, no? At hindi nila gisahin muli yung staff ni Senator Angara, no, na naging malaki rin ang papel na ginagapan dito sa flood control scam nito, no. So marami talaga mga testigo na hindi man lang naiimbita para magbigay testimonya dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya nga po ang tingin ng marami hindi interesado ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Ping Lacson sa katotohanan. Ang gusto lang nila isalba itong administrasyon nito. Attorney, si paring RJ po. Sa nangyayari po kasi, yung umiikot na tinuturo, yung papunta na po talaga dyan kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. Anong sa tingin nyo? Talagang nililigtas lang nito ni Ping Lacson itong dalawang to, kaya talagang parang nililiko yung mga issue?
Malinaw po sa akin, yan ang intention ngayon ni Ping Lacson. At hindi ko po alam kung may kinalaman ito doon sa pagiging Senate President at saka Speaker Pro Tempore niya at ni Senate President Soto. Pero alam naman natin na malaki impluwensya talaga ng Presidente sa pagtatalaga ng ganyang mga opisyales, Senate President, Senate Pro Tempore, House Speaker. No? So sa tingin ko po, ang nagigisa rito sa pangyayaring moro-moro ay ang sambayan ng Pilipino. Attorney, naniniwala ba kayo doon sa sinabi ni Ping Lacson na mas pogi siya kay Marcoleta? Sa akin po, magiging pogi siya muli kung talagang isiwalat niyang katotohanan at patawag yung mga dapat ipatawag at buksan ang lahat ng mga ebidensya na inaalay na ng mga marino. Natanong ko po kasi yan. Magiging pinaka-pogi siya sa buong bayan kapag ginawa niya yon. Natanong ko po yan kasi, attorney, dahil nabanggit niya, wag daw mag-exaggerate. Diba? Meron daw mga maletang nadideliver, parang ang inamin niya na na meron talaga, wag lang i-exaggerate kasi imbis na maayos yung investigasyon, lalong mapapasama. Parang sa tingin ko siyang nag-exaggerate doon sa mas pogi. But anyway, anong komentaryo niyo dyan sa sinabing nag-exaggerate itong mga 18 Marines? Kaya nga dapat mag-imbestiga nang malaman ng katotohanan. Paano siya magkakaroon ng conclusion na exaggeration yan? Hindi pa nga siya nag-iimbestiga. Gawin niya ang trabaho niya, imbestigahan niya dahil siya naman ay bugbuhan niya, ay naging pulis, naging investigador din. So nang malaman kung nagsasabi ng totoo o hindi. Pero ang hindi katanggap-tanggap ay yung ibasura yung mga testimonya nila na hindi man lang tinitignan at hindi inimbestigahan ng Committee on Blue Ribbon. Attorney, no? Dito sa nangyayari sa ating bayan, napakagulo, na parang yung gobyerno ba natin, wala na nagagawa para sa mga Pilipino, kundi parang pagsangga na lang dito sa mga binabato sa kanilang issue. Pagka ganito ba, nang magtuloy-tuloy yung 2 taon pa na natitira ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po kaya ang ma-achieve pa nila dito? O meron pa bang ma-achieve? O magpapatuloy na lang ito sa pagsangga ng mga issue na ibinabato sa kanila? Well, tingin ko po, yung mga nangyayari sa mundo ngayon, itong gitnang silangan, ang kinakailangan natin ay isang presidente na nasa tamang pag-iisip at mayroong kakayahan kung hindi tayo isalba sa sakuna, magbigay man lang ng pag-asa na lilipas din ito na hindi natin nakikita dito sa presidente ito. Kung magpapatuloy po ang status ko, sa tingin ko po, wala na tayong maaabutan sa 2028. Baka mapulbos na ang buong bayan at mukhang wala na tayong pag-asa na makabangon sa lahat ng mga paghamon na hinaharap natin ngayon na nadagdagan pa dahil dito sa gulo ng gitnang silangan. Attorney, tanong ako. Wala ko tayo ibang paraan para matanggal si Ping Lacson. Wala ko ibang paraan. Ay, legal po ang people power. Legal na legal po ang people power. Yan ang pagkakaiba ng 1987 Constitution. Sa Blue Ribbon Committee, wala ko tayong power para matanggal siya sa power niya. Yan po ay desisyon ng mga senador dahil yan ay botohan ng mga senador. No? At ang nakapagtataka nga po ano ang ginagawa ng Malacanang kung bakit hindi pa natatanggal itong leadership ng Senado neto. Ngayon alam naman natin na talagang kinasusuklaman na ng taong bayan ngayon ng Senado. Dati naasahan natin na ang Senado isang institusyon na hindi po pwedeng ma-under ng isang presidente. No? Pero ngayon nakikita natin na parang nagkakaroon na ng sabwata ng Marcos administration at ang mga opisyalis ng Senado. Dahilan kung ba't nga ako nagtataka kung bakit yung ibang mga senador ay pumapayag na mangyari ito. Hindi po yan kabahagi ng tradisyon ng Senado at hindi po yan ang dahilan kung bakit nagkaroon pa nga tayo ng Senado. Kung ganyan din naman po mangyayari na sunod-sunuran din sila sa presidente, dapat sana nag-unicameral na rin tayo. Kaya lang, ginawa nga natin bicameral dahil alam natin na ang mga senador, dahil ang kanilang mandato nanggaling sa taong bayan at large, ay po pwedeng manindigan laban sa isang mapang-abusong presidente na hindi po nangyayari ngayon. Hindi kaya, attorney, kaya hindi or parang hindi kumikilos ang mga senador diyan sa pagiging ganyan ni Ping Lacson, baka natatakot silang madamay or pag-initan ng administrasyon. Kasi kagaya nyo, ikaw po, Atty. Harry Roque, isa ka sa mga kinakamuhian ng administrasyong Marcos. So baka ayaw nilang mangyari sa kanila yung nangyayari ngayon sa inyo. Hindi mo kasi po pwedeng ihiwalay yung issue rin ng pagtatanggal sa posisyon kay VP Sara.
Lahat ng ginagawa ng administrasyon ngayon para takutin din ang mga senador na pag hindi kayo bumoto para tanggalin si Inday Sara, yung mga kasalanan ninyo na alam naman namin kung ano yung mga yan dahil lahat naman sila ay kumita sa infrastrukturang mga proyekto, no, ay malalantad. Kaya ngayon, hawag nila sa leeg si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Villanueva, Joel Villanueva, no, dahil anytime po pwede na silang masampahan ng non-bailable cases at anytime po pwede na rin nilang ipaaresto si Bongo at saka si Bato de la Rosa. No? So nag-aantay lang sila ng pagkakataon kung kailang kinakailangan na talagang mabuwag ang numerong 9 sa Senado para ganun mapatanggal na sa pwesto si Inday Sara Duterte, no? So hindi mo po pwedeng tignan itong issue ng investigasyon sa korupsyon doon sa mas malawakang picture na ninanais talaga ng mga Marcoses na manatili panghabang buhay sa posisyon at masira ang mga Duterte bilang mga katunggali sa politika. Hindi kaya, attorney, na itong mga ibang senador na to kaya ayaw ding talagang kumilos laban dito kay Senator Ping Lacson? Hindi kaya nakatanggap din sila ng mali-maletang pera? May kumalat na Sigurado text po messages, ako. Attorney Harry. May kumalat na text messages na nakatanggap daw yung mga kandidato ng alyansa. Oo, may Ay, oo. nakatanggap daw sila In ng fact, campaign oo, funds. meron pong testimonya, kundi nanggaling to kay Zaldi, may testimonya na talagang napakalaki ang binigay na pondo ng administrasyon galing dito sa flood scam, galing sa agricultural smuggling, galing sa confidential funds, no? Para doon sa mga kandidato ng administrasyon itong huling eleksyon, no? So meron po yan, kasama po yan sa naging testimonya ni Zaldico, kung hindi ako nagkakamali, no? So meron na pong nagsabi na ganyan nga. Pero ang katotohanan, alam nyo, ang pinagmulan lahat ng ating problema ay yung pagtanggap ng taong bayan sa tinatawag na SOP. Yung dati-rate ay 10% sa kalye, 5% sa building, na sa tingin ng lahat ay SOP, no? Na mali. Dahil ni piso, dapat hindi sila tumatanggap. Anong nangyari? Dahil tinanggap natin na ang 10% at 5% at SOP, ayan, lumobo hanggang naging as high as 45% ang SOP at wala nang natitira tuloy sa proyekto itself. Kaya ganyan po ang bayan natin ngayon. At siyempre, hindi rin po pwede maghugas kamay ang ating mga kababayan dahil yung mga pinambibili naman sa kanila ng boto nila nanggagaling din dyan sa mga pondo na kinukurakot nila galing sa national budget. Attorney, sobrang nagtataka na po ang taong bayan na bakit mas pinaniwalaan ni Ping Lacson yung kanyang mga witness kaysa kay Gutesa at sa 18 Marines na samantalang yung mga daladala niyang witness hindi natin kilala at hindi nga natin nakikita yung mukha. Katulad po nung dalawang babae. Diba? Tapos itong si Gutesa, kilala natin ang pangalan, pati ang mukha, nakikita natin. Ganon din ng 18 Marines. Pero bakit mas parang pinapaniwalaan ni Ping Lacson etong dalawang babae na hindi natin kilala? Well, tingin ko, talagang walang intention si Senator Ping Lacson na magkaroon ng honest to goodness investigation. Kasi nga, dapat lahat yan pinatatawag muna, pinakikinggan, bago magkaroon ng konklusyon. Pero alam natin na nagpapapirma na siya sa isang partial report. So hindi na siya interested na mag-conduct ng investigasyon dahil ayaw na niyang madinig kung anong sinasabi nitong 18 mga Marines neto. At ang gusto na nga niya ay yung partial report na ilan lamang ang idadawit niya, na rekomendahan na kasuhan at sa tingin ko hindi pa kasama dyan ang presidente at magugulat ako kung pati si Martin Romualdez ay sinama na dyan. Pero sa ngayon po talaga mukhang wala pa rin banggit sa pangalan ni Martin Romualdez. Attorney, eto na daw, ipapatawag na daw itong 18 Marines, sabi ni Ping Lacson. Pero pirmahan daw muna yung committee report. Partial committee report. Partial. Paano ba yun? Nakapagtataka Paano ba yun, Attorney Harry? Oo. Yung partial committee report. Bakit pa kailangang pirmahan yun? Hindi ba dapat pagka committee report, dapat final na? Bakit may partial? Yung nga Yun nga gusto nakapagtataka Oo, bakit siya nagpupumilit pagkaroon ng partial committee report? Di pa tapos ang investigasyon. Tapusin muna niya at magbigay siya ng actual report. Hindi po pwede yung papitsi-pitsi na partial report, no? Ibig sabihin niya, may mga bagay-bagay na ayaw na niyang buksan. Samantalang, paano mo masasabi yan na hindi na dapat buksan yan? Hindi pa nga tapos ang investigasyon. Sir Judea. Regarding pa rin dito, attorney, no, sa mga nangyari kaguluhan sa atin, at
Isa po minsan nagpapagulo ay yung mga media at ang social media. At alam ko minsan nabibiktima ka rin yan ng mga fake news, ano? At may sinasabi nga itong mga makikisig natin na Marines na mayroong mga media outlet na nakakatanggap din daw ng maleta. So ano ang maipapayo nyo sa ating mga kababayan para hindi sila mapaniwala nitong mga kasinungalingan ng media at itong mga bayaran sa social media? Tsaka follow up na rin. Baka alam ni attorney kung sinong media ito Oo. na tumatanggap ng maleta. Well, alam niyo po, unang-una, hindi po ako nagtataka na marami sa media at sa social media ay nakakatanggap din ng maleta. Kaya nga po, ako naniniwala ako sa malayang pananalita at pamamahayag, pero naniniwala rin ako na dapat meron ding responsibilidad yung nagkakaroon ng ganitong kalayaan. Ang aking advice lang sa ating mga kababayan ay talagang maging kritikal sa pag-iisip, ipagtagni-tagni ang mga pangyayari nang malaman natin kung ano ang kabubuang picture, no? At hindi lamang tayo maniwala dun sa mga sinasabi ng ilan. Pero nagagalak naman po ako, no? Kung pag-aaralan niyo po ang social media ngayon, mukhang talo pa ng social media ngayon ang mainstream media, no? Number one, may nakita po akong pag-aaral na nagpapatunay na ang reach ng social media, ang reach ng Banateros, ni Banat Bay, mas matindi pa sa reach ng mga mainstream media. No? So, may dahilan naman po yan. Siyempre, nasusuya na yung taong bayan sa mga kasinungalingan ng mainstream media, kaya nagpupunta na sila sa social media. Kaya nga hinihimo ko yung mga kasama ko sa social media, kung hindi naging responsable yung mga nasa mainstream media, dapat mas matinding ating pagiging responsable, pagtanggi sa mga temptasyon ng mga mali-malitang pera dahil tayo na lang po ang inaasahan ng taong bayan. Tuluyan na po talagang nawalan ng tiwala ang mga kababayan natin sa mainstream media. Attorney, kasi kaya naman din magandang social media, di ba? Nabanggit niyo yung pangalan ko kasi may idol akong isang abogado eh. Yung pinapanood ko araw-araw, yung spokesheart. Hindi pa. Grabe yung pagka Hindi pa. pinanood mo talaga, marami kang matututunan dito kay Attorney Harry. Wala akong biro Hindi po. Sa dami, Ay, alam maraming niyo, marami salamat. pong matalinong ng abogado. Marami naman yan, masasabi natin. Except si Auntie Clara. Yes. Maraming matalinong abogado, pero iba mag-explain si Attorney Harry. Talagang maiintindihan mo kahit magpipisball, magta-tricycle, maiintindihan mo pag si Attorney Harry ang nagpaliwanag. Kaya maraming salamat dyan. Maraming salamat din po, no? Pero ibabalik ko po ang puri sa inyo, no? Lalo na sa iyo, Banat Bay, at sa mga Banateros. Sa mga pag-aaral na nakikita ko po, mas pinagkakatiwalaan na kayo ngayon, di hamak na mas maraming segment ng ating populasyon kesa sa mainstream media. So pagpatuloy lang po natin dahil inaasahan na tayo ng ating mga kababayan para sa tunay na mga pangyayari sa katotohanan. Napanood ko nga Attorney Harry, yung interview mo kamakailan lang sa isang, I think Russian media yata yun. O napakaganda ng Opo. mga pagpapaliwanag ninyo at paghihimay-himay ninyo ng mga issues na nangyayari dito sa Bayang Pilipinas. Do you think it's... At kung mapapansin niyo po ha, pagdating doon sa coverage ng trial ni Tatay Digong, ang mainstream media, walang ibang punto de vista na linabas kung hindi dapat ikulong si Tatay Digong. Kaya naman, nasuya na yung taong bayan at isang pag-aaral ngayon, pati yung mga Gen Zers na dati-rate ay hindi naman sumusuporta kay Tatay Digong, siguro dahil nga sa napaka one-sided coverage ng mainstream media. Ngayon, karamihan ngayon sa mga Gen Zers ay sumusuporta na kay Tatay Digong at naniniwala na dapat siyang palayain dyan sa Hague. Ayun. So, attorney, sa inyong karanasan, kulang pa ba ang batas natin sa Pilipinas para maiwasan or kahit pa paano matakot sila dito sa pangungurap na ginagawa nila? At ang pangalawang tanong, may pag-asa pa ba ang Pilipinas para mawakasan ang korupsyon? At matulad tayo sa ibang bansa na nakakaangat-angat tulad halimbawa ng Singapore. Well, sa tingin ko po sapat-sapat ang batas natin. Ang kinakailangan talaga isang presidente magpapatupad ng batas dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. At sa tingin ko, meron pa rin pong paghasa dahil ilang tulog na lang at sana po hindi na tayo kinakailangan mag-antay na 2028 nandyan naman po si Inday Sara Duterte na ipatutupad ang batas lalong-lalo na laban sa korupsyon. So wag po tayo mawalan ng pag-asa.
at tayo nga po ay umasa na mangyayari ito na mas maaga at hindi na tayo mag-aantay sa 2028. Attorney. Lord, deliver us from evil. Pwede ba ho, ipatukan nyo na sa mga bulate? Pero attorney, tanong lang, sinong gusto mong vice president? Ni Well, ako yung VP? nagsalita kasi ang gusto ko, si Senator Marcoleta maging Senate President. Ayaw mo si Kasi Amy? talagang pinakailangan natin na sa susunod na administrasyon, si Senator Marcoleta ang talagang Senate President para siya talaga magbabantay doon sa mga kung sino man ang mamumuno. Pero ang gusto ko maging Vice President sana, si Robin Padilla kasi alam ko nasa tamang lugar ang puso ni Tol Robin. At the same time, makakatulong siya kay Inday Sara dahil politika is addition. Kinakailangan ng tulong ni Inday Sara dito sa Metro Manila at saka sa Luzon. At sa tingin ko, makakatulong dyan si Robin Padilla dahil siya ay taga Luzon at di hamak naman talagang ang support ang makukuha niya sa mga butante dyan sa Luzon at Balance Luzon at Metro Manila. Attorney, ayaw mo si Senator Amy? Ay, definitely hindi po. Pasensya na po. Kaibigan natin siya pero tama na po mga Marcos. Alam niyo naman, ang kasaysayan ng Pilipinas talagang gumagapang tayo pag dumadaan ng Marcos sa ating kasaysayan. Tama na po yan. Pagbigyan na naman natin ng iba. Kaya love na love kita, Attorney Harry, dahil sa mga ganyan mo eh. Paano naman yung isang napapabalita? Nako, medyo controversial. Si Attorney Leni Robredo. Tingin ko po, si Leni Robredo, sinayang niya ang pagkakataon. Hindi kasi niya maintindihan kung saan niya ilalagay ang sarili niya. No? So maging malinaw muna siya kung anong gawin niya kung anais niyang gawin para sa bayan nang sa maintindihan din siya ng taong bayan at makabigay siya ng pagkakataon sa mga darating na panahon. Pero ngayon po na napakatindi ng pagsubok na hinaharap ng bayan, ang kinakailangan natin, isang gayang Inday Sara Duterte na matindi ang paninindigan laban sa korupsyon, matindi ang paninindigan para sa pagpapatupad ng batas, at merong tapang para harapin ang lahat ng mga pagsubok gaya ng nangyayari ngayon sa Gitang Silangan, pero meron ding malasakit para sa ating mga kababayan. Hindi, Attorney, ibig ko sabihin, Vice President ni VP Sara Duterte si Robredo. Ay naku, kalimutan na po natin yan. Kasi parang ano po yan, parang yin and yang, hindi sila pwedeng magsama. Mamaya pupunta tayo sa sa pagtakbo ni VP Sara at saka sa iba pang mga issues ng impeachment ni VP Sara. Kasi nabanggit na rin lang naman ni Banat Bay na napakahusay ng Harry Roque, tagapagsalita talaga. Kung ikukumpara mo yung sarili mo o yung standards na sinet ninyo noong panahon ni Pangulong Duterte, dahil magaling mga spokes noon si Abella ba? Si Abella, ikaw, si Panelo. So, kung i-compare mo sa panahon ninyo at saka yung spokesperson, Yusek, ng Malacanang ngayon, anong masasabi nyo? Attorney, dagdag ko na rin. Yung dati, si Llamas. Oo. Well, ako po, ibang pananaw ko dyan. Hindi ako naniniwala kay Claire, pero nais ko rin siyang manatili. Kasi nais ko talagang bumaba na sa pwesto si Marcos at sa tingin ko, ang pinaka-influential para kasuklaman si Marcos ay si Claire Castro. She's doing a very good job na linalaglag ang sarili niyang presidente at kung hindi matatapos ang termino ni Marcos, dahil na rin yan because of a large part kay Claire Castro na dahilan kung bakit lalo pang nabubuisit ang taong bayan sa isang palpak na presidente. So thank you, Claire Castro, at pinadadali mo ang aming trabaho. So, attorney, si paring RJ po, naniniwala po ba kayong talaga nilagay dyan si Claire Castro para banatan lang yung mga Duterte? Well, tingin ko yan ang intensyon. Kaya wala silang pakialam kung walang simpatsya na nakukuha ang Malacanang ngayon galing sa taong bayan. Pero tingin ko na overestimate nila yung kagustuhan nilang sirain ng mga Duterte kasi ang naging resulta habang sinisiraan ng gaya ni Claire Castro ang presidente, lalong napapamahal ang mga Duterte sa taong bayan. Kasi nga, hindi nila nagugustuhan ang asta at mga pananalita nitong Claire Castro. Attorney, pag nakulong ba si Marcos, kasama si Auntie Claire, kasama si Claire, kasama si... Yan po ang ultimate nightmare. Kinakailangan roommate silang dalawa. Okay. Ang kulit mo, Attorney, ha?
Yan ang Pero- pinakamasaklap na parusa, pagkakakulong habang buhay kasama sa maliit na karto si Claire Castro. Ang saya nun. Aawayin na ni ano yun, ni First Lady yun. Uy, Kasi pagka dumikit kay Bad shot BBM, bad shot eh. Di ba? Kaya nga, Hindi. yung Si ano pagkulong naman, si First Lady, dapat ikulong kasama si Larry Gadon sa isang maliit din na kwarto. Kuya Attorney, speaking of Larry Gadon, may hamon yan na inahamon niya si BP Sara na tawagin daw ni BP Sara lahat ng supporters ng mga Duterte tapos lumabas na daw sa sa kalsada. Ano masasabi niyo dun sa hamon ni Larry? Alam ko na yun. Naku, wag na natin pag-usapan si Larry Gadon, no? Record holder yan, no? Na disbar ng Supreme Court not twice but twice. Hindi ko talaga maisip kung paano mangyari yun, no? Isang beses ka ma-disbar, sapat na, pero 2 beses pa, no? So parang hayaan na lang natin yan, hindi na pinag-uusapan yan, mga ganyan. Pero attorney, meron akong isa pang tanong. Kasi alam naman natin na si Claire diring-diri dyan kay Bongbong Marcos noon. Pero meron siyang sinabi, sana ang susunod na Pangulo kagaya ni PBBM. Ano masasabi niyo dito? Sino po yan? Si Si Claire Castro. Well, alam niyo naman po, no, naintindihan ko rin na minsan trabaho lang yan. Pero alam mo si Claire Castro, dapat meron siyang tinitira sa kanyang sarili at hindi niya binibigay ang lahat. No? Dahil wala namang forever sa mundong ito. At sa kanyang mga asta at mga pananalita, para bagang akalain niyang forever and ever na mga Marcoses. No? Isipin na lang niya kung saan siya pupulutin pag nawala ng mga Marcoses. may nabanggit din si Auntie Claire na ito daw kasi sinabi ni VP Sara sa isang taong anibersaryo ng pagkidnap kay Pangulong Duterte, na sabi ni VP Sara na galit ang mga Pilipino, 1 taon na galit ang mga Pilipino. Ang sabi ni Auntie Claire, gaano ba karami yung mga galit na Pilipino? Parang kokonti lang naman. Ano masasabi mo dyan, Attorney Harry? Ikaw, dyan sa Europe, alam na alam mo kung papaano tinatangkilik si Pangulong Duterte dyan. Well, meron pong pag-aaral na lumabas, no, dun sa mga Gen Z. At nung nakidnap si Tatay Digong, abay karamihan ng mga Gen Z ay nagsabi na tama ang nangyari. Pero matapos ang 1 taon, karamihan ngayon ng mga Gen Z ay nagsasabi na mali ang nangyari. So para bagang inaamin nila na nagkamali sila. Sa tingin ko po, importante itong pag-aaral nito, lalong-lalo na dahil ito ay pananaw ng ating mga kabataan, no, na sila naman talagang pag-asa ng bayan. Ito ay nagpapakita na naintindihan na ng taong bayan kung bakit mali ang pagkikidnap kay Tatay Digong papunta dyan sa Dahig. Dahil ito ay labag sa ating pagiging soberenyang bansa na dapat lahat ng krimen na hindi umani nangyari sa teritoryo ay lilitisin lamang ng mga Pilipino. Nalabag yan sa karapatang pantao ni Tatay Digong dahil hindi nasunod ang proseso ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na Pilipinong hukuman bago padala sa ICC at ito ay kidnapping. At alam din ng mga kabataan ngayon na dahil kidnapping nga yan, hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis kay Tatay Digong. Alam niyo, napakalaking blunder din ng Marcos administration ang pagkikidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig kasi akala nila pag nakakulong na si Tatay Digong, masisira na ang Duterte. Ngayon, itong pag-aaral po sa pananaw ng mga Gen Zers ay papatunay, lalo pang lumakas ngayon ang Duterte. Yung mga kabataan na dati-dati hindi sumusuporta kay Tatay Digong, ngayon sumusuporta na. At itong dahilan, kundi ako nagtataka na lalo pang tumaas ngayon ang pagkakataon ni Sara Duterte maging presidente. No? Malaking tinaas niya, no? Dun sa survey, latest survey, no? Na nagpapakita na imbis na masira ang mga Duterte sa ginawa nila kay Tatay Digong, lalo pang namulat ang mata ng ating mga kababayan kung bakit dapat tapusin na ang mga Marcos sa ating kasaysayan. Okay. So, sa tingin nyo po, attorney, no, maliban po doon sa mga accomplishments ng Duterte administration na naramdaman ng mga Pilipino at nakita ng mga Pilipino, sa tingin nyo po ba malaking factor yon? Kasi ngayon, parang wala tayong maramdaman, naririnig lang natin eh. Well, talaga pong tingin ko namumulat ang mata kung bakit nga ang Pilipino ay siya pa ang nag-surrender sa kapwa Pilipino sa mga dayuhan. At namumulat na rin ang mga mata na habang tayo nagkakaroon nga ng mga pagsubok sa kitang salangan, yung problema natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kawalan ng trabaho, kababaan ng sweldo, kinakailangan natin at least ang presidente nasa tamang pag-iisip
para at least meron tayong pag-asa na meron namang mga solusyon na mabibigay ang gobyerno. Pero ngayon po talaga, walang pag-asa ang Pilipino dahil alam nila in the first place, wala sa tamang pag-iisip yung presidente. Kaya nga ang panawagan ko palagi, makinig na siya sa kanyang manang Aimee, magpahinga na siya at ibigay na ang pagiging presidente kay Inday Sara Duterte. Baka mamahal pa siya kahit pa kaunti ng taong bayan. Dahil pag binigay kay Inday Sara Duterte, maski nandyan pa rin ang gulo sa kitang silaan, nabibigyan ng pag-asa na kahit paano makakahanap ng solusyon sa ating mga problemang hinaharap. Ngayon, nawalan na pati pag-asa sa mga Pilipino. Ano limit na lang ako? Kunyari, wala na yung mga Marcos. Kunyari, wala na. Ano punta? Honolulu. Kunyari, wala na yung... Sa Honolulu ba? Taga doon si Ma'am Hana? Baka. Lordy, kunyari, wala na yung mga Marcos. May kuala ka bumalik sa gobyerno at maging spokesperson. Sandali. Akong sasagot. Yan ang wish ko pag naging presidente si BP Sara. Kasi alam mo, perfect ito si Atty. Harry. Kaya mambara, pero yung pagbabara niya hindi yung pambabastos na katulad ni yung iba naman medyo gentleman masyado. Kailangan din natin ng pumipitik katulad ni Atty. Harry. Yun. Sana talaga Atty. Salamat po sa tiwala, no? Pero ako po, dahil ako'y nawalay na sa aking pamilya, sa mga mahal sa buhay na 1 taon at kalahati, nais ko lang po bumalik sa ating inang bayan. Nais ko pong mamuhay muna ng matahimik kasama aking pamilya, mahal sa buhay. At nais ko rin pong magtrabaho dahil alam niyo naman po, 1 taon at kalahati na akong walang kita. No? At hindi ko po kaya sigurong sustentuhan ng aking pamilya matapos itong napakatagal na panahon na hindi ako nakapaghahanap buhay kung hindi ako babalik sa pribadong sektor. So ang aking ninanais lang po, isang tahimik na buhay muna bilang isang pribadong individual, mamuhay dun sa aking tahanan, magdilig-dilig dun sa aking tahanan at maghanap buhay ng kahit paano po magkaroon na din ng konting ipon dahil hindi naman po tayo ganun kabata na. No? Magsisisenta na rin po tayo itong taon neto at kinakailangan na rin maghanda para sa retirement. So yun lang po aking hinahangad, isang tahimik na buhay bilang isang pribadong individual. Attorney, isang madalas itanong sa amin, kunwari namimit kami sa labas, laging tinatanong sa amin, may pag-asa bang makauwi si Pangulong Duterte? Hindi namin alam mo maisasagot, pwede po bang kayo na lang ang sumagot? May pag-asa po ba na may uwi pa si Pangulong Duterte? Yan naman po, dyan papasok ang aking pagiging Kristiyano. Bagamat alam ko na ang ICC ay kinakailangan na tuluyang ikulong si Tatay Digong dahil mawawalan na sila ng saysay, naniniwala pa rin po ako sa kapangyarihan ng kapangyarihan. Ang sabi nga po, kung 2 o 3 sa inyo ay tutulog sa Panginoon, mapagbibigyan naman po tayo. So against all odds, magdasal po tayo dahil naniniwala naman ako na since prayers can move mountains, miski gustong-gusto ng ICC na gamitin si Tatay Digong bilang dahilan para sa patuloy na magsweldo, miracles can move mountain. Mapauuwi pa rin po si Tatay Digong. Attorney, yung huling parang statement ni Attorney Kaufman, ano po ang masasabi niyo po dito? Ano yung sinabi niya? Yung pong yung closing statement niya po doon sa arraignment ba? Yun naman tawag po doon? Yung confirmation. Confirmation. Yung performance Well, niya, how do you rate it, Attorney Harry? Well, napakagaling po ng kanyang performance, no? At nailabas naman yan sa loobin ni Tatay Digong. Pero mas talagang nakakahabag yung sinabi ni Tatay Digong. Tanggap niya at meron na siyang kapayapaan doon sa kanyang kulungan. Nanilbihan siya ng tapat sa kanyang bayan at yan ang gusto niyang maging iiwan sa taong bayan. So nakakahabag yun kasi ang mensahe ni Tatay Digong, napagsilbihan ko na kayo, nagawa ko ng misyon, tanggap ko na kung ako'y tatawagin na ng Panginoon. Pero sana naman, yung panahon na huling mga hininga niya ay dito, no, sa kanyang lupang sinilangan, sa kanyang syudad na Davao, kapiling yung mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa kanya. Attorney, ako nakikita ko, hindi po ba dapat talaga merong kasama si Attorney Kaufman na mga Pilipino na lawyer kasi mas kabisado, lalo na katulad nyo po, kabisado po yung
pananalita ni Pangulong Duterte. 'Di ba po, alam naman natin si Pangulong Duterte malaro sa salita at bilang spokesperson, kayo lang ang nakakapagpaliwanag nun na yung kanyang paglalaro sa salita. Hindi po ba dapat may kasama si Attorney Kaufman na abogadong Pilipino, lalong-lalo na po kayo? Well, pasensya na po. No comment na po ako dyan dahil nung minsan pinagbintangan na ako ni Kaufman na naghihimasok sa kaso. So ako po hanggang paghingi na lang ako ng panalangin para kay Tatay Digong dahil naniniwala ako na kapag lahat at tayo'y nanalangin na siya'y makauwi, mapagbibigyan naman po yan ng Panginoon. So no comment po ako dyan sa tanong ninyo yan. Sige po, ako na lang magsasabi kay Attorney Kaufman pagbalik ko po dyan. Kakausapin ko po siya para... Hindi, pasensya na po, isa pang tanong ha. Patungkulo dito sa issue nung yung mga ex-marine. Sa tingin niyo po ba may epekto ito doon sa ICC? Yung yung Ay, malaki pong pagdihimasok. epekto dyan. Oh, malaki pong epekto dyan kasi yung mga testimonya ng mga Marines ay patunay na walang patas na investigasyon ang ginawa ng Office of the Prosecutor. Kasi alam niyo, ang sistema dyan sa ICC, ang tawag dyan inquisitorial. Ang trabaho ng prosecutor, hindi lang kumarap ng ebidensya para madiin ang isang akusado, kinakailangan tingnan rin niya ang ebidensya na magpapatunay ng inosente ang isang akusado. At dahil ang pinanggalingan ng mga ebidensya na naging basehan sa pagsampa ng kaso kay Tatay Digong ay nanggaling sa kalaban ni Tatay Digong, natural, hindi yan kinonsidera yung mga ebidensya na magpapatunay na wala siyang pagkakasala. So sa tingin ko, malaking epekto yan. Una-una, kinakailangan magkaroon sila ng independyenteng investigasyon kung mayroong naganap na krimen na pwede rin parusahan sa ICC, yung Crimes Against Administration of Justice. At pangalawa, kung talagang nagkaroon ng patas na investigasyon at kung hindi nagkaroon ng patas na investigasyon, baka dapat panandaliang i-dismiss muli ang kaso at magkaroon ng honest to goodness, independent objective investigation at saka uli i-resume ang kaso. Ang paninindigan ko, sapat na po ang sinabi ng mga marino para panandaliang i-dismiss ang kaso at kinakailangan magkaroon ng bagong investigasyon ang Office of the Prosecutor. Pero attorney, kahit wala pa namang court decision, parang yun ay kanilamang pong akusasyon. Maaari po bang gamitin ng isang akusasyon para baguhin ang kanilang desisyon, ang ICC? Well, kaya nga po kinakailangan imbestigahan. Kasi kapag naimbestigahan na totoo nga na ang ebidensyang ginamit nila para kumuha ng warrant of arrest ay yung mga ebidensya lamang na nanggaling kay Trillanes, yan po yung sinasabi ko na baka dapat palayain muna si Tatay Digong at magsimula sila ng panibagong investigasyon. Dahil baka nga walang basihan ng mga paratang labang kay Tatay Digong. So in that sense, hindi naman kinakailangan na mapatunayan na tuluyan ng mga marinong sinasabi nila, pero baka sapat na yan para maging dahilan na magbukas muli ng panibagong investigasyon ng Office of the Prosecutor at panandalian, pauwiin muna si Tatay Digong. Paano to, attorney? Kasi itong sa usapin ng jurisdiction at isinampa na itong kay PRRD patungkol din sa habeas corpus, kung magdesisyon ang korte in favor of PRRD tapos ayaw pakawalan dito sa ICC, sino bang dapat masusunod dito? Well, sa akin po kasi wala nang pag-asa ang remedyo sa ICC. Ang aking remedyo ay doon sa karapatang pantao. Meron tayong mga international human rights mechanism na po pwedeng puntahan at dahil si Tatay Digong ay nakakulong sa Europa, nandyan yung European Court of Human Rights. Pero bago ka makarating sa European Court of Human Rights, dapat mag-exhaust ka muna ng domestic remedies. Kaya nung minsan, minungkahi ko na nga na dalhin ang issue ng kidnapping sa hukuman ng Holland, ng Netherlands. Kasi yan yung tinatawag na exhaustion of domestic remedies. At kung hindi magdidesisyon nga yung hukumang Holland na ang pag-kidnap ay illegal at hindi pa dapat maging basihan para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman, tsaka dudulog dun sa European Court of Human Rights. Kaya nga sinasabi ko, meron namang mga remedyo sa labas mismo ng ICC dahil sa tingin ko talaga sa katayuan ngayon ng ICC na nakasalalay ang kanila pagpapatuloy sa kaso ni Tatay Digong, hindi natin maaasahan na makapagbibigay ng katarungan ng ICC kay Tatay Digong. So sa madaling salita, attorney, wala nang pag-asa kahit magdesisyon ng Supreme Court in favor of PRRD na puwersahin yung ICC or puwersahin yung gobyerno ng Pilipinas. Sa labas na lang ang solusyon natin.
Siguro hindi po importante yung desisyon ng Korte Suprema sa ICC, pero magiging importante po yan sa desisyon ng International Human Rights mechanisms. Kasama na yung desisyon ng Dutch Court. No? Kasi kung nagkaroon ng desisyon sa Batas Pilipinas na labag sa karapatang pantao ang nangyari kay Tatay Digong at dudulog si Tatay Digong doon sa hukuman ng Netherlands kung saan siya nakakulong at sinasabi, ito nga po, ayon sa aking sariling hukuman, nalabag ang aking karapatan. Ang tanong, linalabag niyo rin ba ang karapatan ko habang ako'y nakakulong dito sa Netherlands? At dapat naman sagutin yan ng isang lokal na hukuman sa Netherlands. Attorney, I think this is the first time na nagkaroon ng isang leader na inuusig dyan sa ICC na mayroong mga taga-suporta araw-araw dyan sa labas ng The Hague. Hindi ba natin po pwede gamitin yan para pasinungalingan yung mga bintang nila na itong si Pangulong Duterte ay may ginawang ganyang kasalanan? Dahil sa kabila ng mga bintang na yan, marami pa rin tao na nagmamahal sa kanya. Hindi ba po pwedeng gamitin yan kahit papaano na para kontrahin yung mga bintang sa kanya? Well, siyempre, argumento is kung ang Tatay Digo ay kriminal, bakit ang dami nagmamahal sa kanya? No? At hindi naman po pwedeng baliwalain niya ng hukuman. Pero tingin ko ang issue dito talaga ay yung kung totoo ang sinasabi ng prosecution na tinarget ni Tatay Digong para patayin ang mga inosenteng sibilyan dahil sila ay inosenteng sibilyan at yan naman ang definition ng crimes against humanity. Bakit sa lahat ng mga scientific survey nagpapakita na halos lahat ng mga mahihirap na di umano tinatarget ni Tatay Digong para patayin dahil sila sibilyan, napakatinding pagmamahal kay Tatay Digong. Sa tingin ko, hindi mababaliwala yung ganyang realidad ng kahit sinong hukuman. Isang taon na po na nandiyan dyan si Pangulong Duterte sa The Hague. And nanggaling po kami ni Banat Bay dyan noong nakaraan. May mga Dutch na talagang hindi maganda ang pagkakakilala kay Pangulong Duterte. I remember may nagtanong sa amin na Dutch kung bakit ginagawa natin yung pagtitipon-tipon dyan sa Duterte Street, dyan sa Duterte Park. Sinasabi nila na PRRD, wala daw sana dyan kung hindi siya masamang tao. Do you think sa isang taon na nagtitipon-tipon tayo dyan, naging effective tayo na ma-convince ang Dutch people, yung mga ibang yung mga residente dyan sa Europe, na itong si Pangulong Duterte ay politically harassed lang, kaya nandiyan dyan? Well, gaya ng aking sinabi kanina, importante yung pag-aaral na lumabas na yung mga Gen Zers dati supportive sa pagkakakulong kay Tatay Digong. Ngayon, karamihan sa kanila ay tutol na sa pagkakakulong kay Tatay Digong. So parang itong isang taon na ito ay panahon para malaman ng mga kabataang Pilipino ang katotohanan tungkol kay Tatay Digong na hindi dapat kinukulong ang Pilipino sa isang dayuhang kulungan at liniliti sa isang dayuhang hukuman din. Ganon din po ang tingin ko nangyari sa publiko dito sa Europa. Bagamat ang paratang sa kanya ay siya ay mamamatay tao, una-una yung patuloy na pagpapakita na pagmamahal ng mga Pilipino kay Tatay Digong dito sa The Hague, nagtatanong yung mga Dutch lalo na, bakit mahal na mahal pa rin sila kung siya ay totoo na sinasabing mamamatay tao. At sa tingin ko sa walang batid na pagmamahal na pinapakita ng mga Pilipino, nagtataka ang mga Europeans kung bakit ang isang kriminal, kung siya ay tunay na kriminal, ay mamahalin ng ganito. So marami sa tingin ko ang namumulat ang mga mata na may dahilan kung bakit namamahal ng ganito si Tatay Digong at yan ay dahil hindi siya kriminal, kundi siya ay nanibihan ng tama sa kanyang mga kababayan. Nako, kayo, Attorney Harry Roque, dapat pagpasalamat kami sa inyo dahil napakalaki talaga ng papel ninyo na ginampanan patungkol dyan sa mga pag-organize ng mga tao na nandiyan dyan sa The Hague. Nakakalungkot lang dahil wala na kayo doon sa The Hague, pero kayo po ba may mga kaibigan pa rin dyan sa The Hague na patuloy pa rin na lumalaban, tumitindig at sumasagot sa mga katanungan ng mga lokal dyan sa The Hague at Europe patungkol kay Pangulong Duterte? Wala naman pong batid itong ating ginagawa na paghimok sa ating mga kababayan na patuloy na suportahin si Tatay Digong. Bagamat ako po ay nawala sa The Hague, narito naman po ako sa Vienna at kung nakita niyo po ilang araw lang nakalipas nung anibersaryo ni Tatay Digong,
nagkaroon kami ng malaking kilos protesta, no, na linusob pa kami ng 5 mga loyalista, no. Hindi na natakot na mahigit 100 ang anay namin, lima lang sila, lumusob sila, no. Pero napakita po namin sa publiko dito sa Austria yung mensahe na talagang minamahal pa rin si Tatay Digong. At patuloy pa rin po ang pagkalap natin ng suporta sa mga Pilipino sa buong Europa. Sa totoo lang, kaya naman po nagkakaroon ng mga napakalaki mga pagtitipon dyan sa Dahig, hindi po dahil sa mga taga-Netherlands. Dahil po yan sa mga Pilipino na gumagastos ng pamasahe, ng hotel para ipakita ang kanilang pagkakaisa kay Tatay Digong dyan sa Dahig. At pagdating nga po ng kanyang kaarawan, hindi po bababa sa 700 ngayong mga Pilipino galing sa Austria, galing sa Germany, galing sa Luxembourg, galing sa Italy, galing sa Belgium ang magtitipon-tipon muli para batiin si Tatay Digong ng happy birthday at iparating ang mensahe na hindi siya nag-iisa. So tuloy-tuloy lang po ang pakikibaka ng mga Pilipino para palayain si Tatay Digong kahit nasan po ako dahil isa naman po mundo ang tinitira natin. Samantalahin na natin yung panahon natin kay Attorney Harry. Tanungin ka na rin namin, Attorney Harry, tungkol sa impeachment ni VP Sara dyan sa Congress. Sa tingin po ba ninyo, mai-impeach si VP Sara sa Congress at pwede nyo din bang reaksyonan kung bakit sa tingin ninyo mali na hindi nag-push forward yung impeachment laban kay Pangulong Marcos? Well, alam niyo po, money talks. So bagamat alam ko mababawasan ang hanay ng susuporta sa impeachment dahil magagaling naman ang radar ng mga politiko no, kung sino talaga sinusuportahan ng taong bayan at dahil dyan mababawasan ang numero na mag-iendorso kay VP Sara, ng impeachment laban kay VP Sara, may impormasyon din po ako, galing na rin sa mga dati kong kasama sa Kongreso, na ngayon po pati ang kabuuan ng infrastructure project sa kanilang distrito ay hindi i-release kung hindi pipirma sa impeachment. At sa tingin ko, walang kaduda-duda na dyan sa Kamara, magkakaroon sila ng 105 o kung ano man yung exact figure na 1/3 para tumuloy ang proseso sa Senado. No? At nakakalungkot, syempre ang ginamit pa rin ay kaba ng taong bayan at yung pananakot nga no, na pagkakaitan ng benepisyo ang kanilang mga constituents kung hindi pipirmaan ng impeachment complaint. Bagamat, ulitin ko po, no, malaki po ang bawas sa hanay ng lalagda dahil marami sa kanila ngayon ay nag-iisip na ng 2028 ayaw makalaban ang susunod na presidente ng Pilipinas. At pagtanong mo naman dyan sa impeachment ni Marcos, talaga naman pong hinain niya complete na yan para masiguro na hindi na ma-impeach si Marcos na 1 taon. No? Dahil alam naman natin walang sustansya at walang katuturan yung hinain na impeachment laban kay Marcos. No? Pero darating at darating din pong araw, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kung hindi itong taon ito, baka sa susunod na taon. Pero sa akin talaga, hindi dapat na manatili bilang presidente si Marcos hanggang 2028 dahil habang siya ay presidente, hahawakan niya ang COMELEC, hahawakan niya ang makina at gagawin niya ang lahat para wag lumabas na presidente si Inday Sara Duterte. So importante, people power pa rin bago mag-2028. Alam nyo, Attorney Harry, yung sinabi ninyo na people power, napaka-importante niyan. Hindi para lumabag sa batas o maggulo, pero napaka-importante talaga na mag-unite ang lahat ng tao. Lalong-lalo na mga followers ni VP Sara Duterte. Kamusta naman po ba sa Dahig? Wala na po bang gulo dyan? Mapayapa na po ba dyan at nagkakaisa na sa pagsuporta kay VP Sara Duterte? Alam niyo po, ang karamihan ng supporters talaga na nakikita niyo sa Dahig ay galing sa iba't ibang parte ng Europa. Sa totoo lang po, yung mga nagkakagulo sa Dahig, pabibilang niyo lang naman yan sa daliri. Pero kung sila lang magpapakita ng suporta, talagang magmumukha pong kawawa si Tatay Digong. Ang suporta po nanggagaling sa buong Europa, sa buong mundo. So, wala pong kinalaman naman dyan kung ano yung mga intriga-intriga dyan sa Dahig. No? Dahil ang pagmamahal naman kay Tatay Digong ay talagang ramdam sa buong daigdig, lalong-lalo na dito sa Europa. So hindi ko po masyado pinapansin yung mga kaguluhan dyan sa Dahig dahil kakaunti lang naman talaga sa mulat-mula ang mga tagahig na nagpupunta sa mga pagtitipon. Mabibilang nga minsan yan sa daliri. Yang nakikita nyo ngayon sa telebisyon ninyo, no? Hindi po mga tagahig yan. Yan po'y taga all over Europe na itong 28 ng Marso ay babalik muli sa Dahig para ipakita ang kanilang pagmamahal
Ang pagkakaiba nga lang po, dati-rate kasama ako ng mga taga-Hague, pero sa March 28 kasama ako ng mga taga-Austria at yung mga galing sa iba't ibang parte ng Europa. Pero hindi po mabubuo yan ang ganyang kalaking crowd dahil dyan po, naalala ko po yung okasyon na yan, talagang kakaunti lang po mga taga-Hague dyan. Yan po talaga ay yung hanay ng mga Pilipinong nagmamahal all over Europe. Ayan. Alam nyo kasi, attorney, kami po nananawagan kami, mga banateros, na magkaisa na po tayo. Normal lang naman magkaroon ng pinagkaiba-ibang pananaw sa iba't ibang bagay. Pero siguro itong pagkakataon nito, tama na magkaisa na po tayo para sa suporta kay VP Sara Duterte. At ako naniniwala, mga partners, si Attorney Harry Roque ang isa sa mga susi para magkaisa-isa ho ang lahat ng supporters. Dahil marami po ang naniniwala sa kanya dyan sa Europa dahil nakita ko yan sobrang sipag po ni Attorney Harry sumagot sa lahat ng mga taong nagtatanong sa kanya. So, sama-sama tayo na magkaroon ng panawagan na magkaisa lahat ng supporters po this time. Ang sarap salamat pa naman po, magluto. Ang sarap pa Mike. magluto At, niyan ni syempre, Attorney Harry. Oh, yung ang palabok mensahe ni po natin Attorney Harry, talaga masarap simple yan. lang. Sige po. Ang mensahe lang naman po natin, isa lang po ang ating pinaglalaban, ang bansang Pilipinas, at ang solusyon para magkaroon ng lunas ang mga problema ng Pilipinas, tanggalin ang mga Marcoses. Yan Yun. po talaga ang ating mensahe. Sangayon din kami dyan. Sana nga magkaroon na ng himala. Yan. Mabalik Kailangan tayo. talaga natin ang himala. Anyway. Mabalik tayo doon sa Congress. Itatanong ko lang kay Attorney Harry, kasi mayroon silang yung sasalin ni VP Sara. Sinagot na rin ito ni VP Sara na hindi sila pwedeng mag-akusa sa akin ng ill-gotten wealth kung wala silang specific na ninakaw kung halimbawa property na sasabihin nilang ninakaw ko. Hindi sila pwedeng basta-basta magsabi na nakaw na yaman yan. Kailangan specific kung anong ari-arian yung ninakaw. So, sinusupina nila yung mga bank records ni VP Sara dito sa impeachment, sa Justice Committee. Sa tingin po ba ninyo, wala talagang ebidensya na magpapatunay na si VP Sara ay may nakaw na yaman? Well, parang sa ICC rin po yan. Sinasabi nila na kriminal si Tatay Digong pero nag-a-advertise pa sila ngayon para sa mga tatayong testigo, no? Wala po yung pagkakaiba doon sa ginagawa ng ICC kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lang, sabi ng mga congressmen, sufficient informant substance ang impeachment complaint, pero at the same time, nagkukumahog sila na makakalap ng ebidensya galing nga sa mga bank records at sa AMLAC. Kung totoong sufficient in substance yan, bakit kinakailangan pa nilang isupina ang mga bank records at pilitin ng AMLAC na matumistigo? Dapat kasi yan, bago nagbutuhan ng sufficient in substance, ipinakita na ebidensya labang kay Inday Sara na hindi naman nila ginawa. So nakapagtataka talaga kung bakit nagkaroon nga ng boto na sufficient in substance. So pareho po ang tadhana ng mag-amang Duterte. Sila daw ay mayroong mga pagkakasala pero nag-a-advertise at kumakalap pa lamang ng mga ebidensya ngayon pa lamang matapos na magkaroon ng paratang na nagkakasala daw sila. Sa tingin niyo po ba, Attorney Harry, si dating Speaker Romualdez pa rin ang nagkokontrol dito sa Kamara o meron ng bagong tumatayong parang speaker? Alam nyo, yung aking informante, ang sinasabi naman, Marcos Jr. talaga ang arkitekto ng lahat. Yung aking informante, sinabi na yung habang kinikidnap si tatay sa Villamor, na ang pinapalabas niya wala siyang kinalaman doon, he was directly in touch with Torre and everyone else in Villamor. Siya nag-utos, isakay nyo na yan. So, sa totoo lang po, maski si Martin Romualdez ay dapat talaga paparusahan din, ang talagang nag-uutos, walang iba kundi ang presidente. Kaya nga pong sinasabi natin, ang punot dulo ng lahat ng problema ng bayan, kasama ng problema ng korupsyon, ay ang presidente mismo. Darating siguro ang panahon na maiipit na itong presidente na ibabaling niya ang sisi sa iba. Gaya ng ginawa niya na pagbaling ng sisi kay Zaldico dahil kinakailangan niya ng fall guy. At hindi rin ako magtataka kung darating ang punto na yung sarili niyang pinsan na gagawin niyang fall guy para hindi mabaling sa kanyang sisi. Pero wag po tayo magkakamali. Ang lahat ng pag-utos pagdating sa pagnanakaw sa kabanang bayan nang galing kay Marcos Jr. Siya ang autor
ng plano na patanggalin si Inday Sara Duterte dahil noon pa man, nakaplano na yan dahil alam nila na hindi po pwedeng manatiling malakas sa mga Duterte dahil sila forever maging banta sa kagustuhan nilang Marcos 2.0 na Marcos forever. Lahat po yan, ang mastermind, Marcos Jr. pa rin. Ayun, mga banateros, meron ba tayong huling mensahe kay Attorney Harry bago tayo hingin ng mensahe ni Attorney Harry sa mga Pilipino? May tanong pa ako eh. Ano tanong mo? Yung tumulo yung sipon, Attorney Harry Roque, kamakailan lang. Well, talagang, di ba naalala nyo, sinabi naman ni Tatay Digong, malalaman mo kung sino ang addict sa cocaine, yung patulo, yung walang pigil ang tulo ng uhog, o di ba? Sinabi naman ni Tatay Digong yan, miskin di doktor si Tatay Digong, no? At saka, wala talagang kahit ano naman ang basahin mong libro, pag marami kang sinisinghot sa ilong, yan ang natural na nangyayari sa ilong mo, no? Patuloy ang tulo ng uhog. Tingnan nyo, isang malapit sa kanya, ganyan din, na palagi niyang kasama, na miyembro rin ng kanyang gabinete, na talagang di umano kasama niya sa mga group type na ganyan, no? Pareho sila, tulo ang uhog. Pero, Attorney, tanong, yung ilong lambu ba may tulo? Nasipon? Ewan ko, tubig. Mag-ingat sa tubig. Minsan, delikadong tubig. O, may tanong ka pa. Hindi, Jay, kasi ba- baka mamaya may intel. Kasi may intel si Attorney Harry sa Congress. Baka may intel din siya, kaya nagpunta sa Amerika. O, meron ba kayong mga gustong dyan, ikwento sa amin, Attorney? O gusto nyo off-air? Hindi lang interview, kinakwento na ni Dean ni Dean Chase pero hindi nga pinipick up ng mainstream media na-identify na niya kung sino yung tubig. Pero hanggang ngayon, hindi ginagalaw ng mainstream media. Mabuti na lang, meron social media at nalalaman ng taong katotohanan na mahilig sa tubig. Bukod sa pulburon. Ayan, isang tanong pa, patungkol din dito sa impeachment. Alam naman natin na marami pang mga congressman. Kaya ako naitanong pala kanina yung kung si Martin Romualdez pa din ba ang may control o meron na within sa grupo din nila yung nagko-control. Parang malaki yung chances na ma-impeach ulit si VP Sara sa Kamara. So pag ito ba na-transmit dyan sa Senado, ano sa tingin ninyo yung magiging scenario? And nakita nyo na rin naman siguro yung listahan ng mga abogado ni VP Sara kung sakaling yan ay mapunta sa impeachment court. Ano ang pwedeng i-expect ng mga kababayan natin? Well, asahan nila na padadala sa dahig itong si Bato at saka si Bongo para mabawasan ng hanay na susuporta kay VP Sara. Asahan na rin nila na ipakukulong si Cheese, si Jinggoy at si Joel dahil alam mo naman kabahagi rin ng siyam ng minorya ng Senado. Pero ang hindi nila masisiguro ano magiging reaksyon ng taong bayan kasi naalala niyo yung nangyari kay Erap, no? Hindi nagustuhan ng taong bayan yung utos ng impeachment court na wag buksan yung envelope, no? Na controversial envelope na kung saan nakalagda si Jose Pidal, no? At nag-alma ang taong bayan, and the rest is history, at napaalis ang nakaupo na namang presidente. So wag lang sila magsisiguro na hindi magagalit ang taong bayan. Pero sigurado ako ngayon na gagawin nilang lahat para makuhang numero sa Senado. Hindi lang sila sigurado paano ang reaksyon ng taong bayan na po pwede talaga magkaroon na naman ng people power pag sila ay nagkamali. Pero kung magiging patas ang Senate, nandiyan ng impeachment, itong mga abogado na ipinresenta ni VP Sara Duterte, how do you think they will perform? Pagdating sa, kasi 3 Alam years niyo na naman, 3 years na silang unang-una. ready 3 years na silang ready Oo. dito sa impeachment na ito. Unang-una, dapat kasi ebidensya ang magsasalita. Ano bang ebidensya nila? 125 confidential pa na sinabi naman ng COA walang problema. Sino pa magsasabi na nagnakaw si taong bayan ay sinasabi na nga ng COA walang problema sa paggastos ng pera ng Office of the Vice President. Isa sa pinakamagaling na ang mga report na sinasampa o sinasumite ng Office of the Vice President. Pangalawa, si Madriaga. Bakit ka naman maniniwala sa gaya ni Madriaga na talaga namang ang tanging ebidensya na siya ay bagman ay larawan ng oath-taking ni VP Sara? So, wala po talaga yan. So kung ebidensya pag-uusapan, pag-aksaya ng panahon at pera ng taong bayan, yan sinusulong na impeachment. Pero alam naman natin na talagang politika ang impeachment, kaya
magkano rin, no? Kinakailangan, wag din kakalimutan ng mga senador dahil politika nga ang impeachment, po pwede rin sila ang maging target ng hagupit ng taong bayan pag sila'y nagkamali. Ayun, mensahe nyo sa ating napakagaling na attorney. Pero unahan ko na. Attorney, laban lang ha. Huwag kayong mawawalan ng loob at patuloy namin kayong ipapanalangin. At kung nalungkot kayo, text lang kayo. Pupunta ako dyan, may dalang humba. Tapos, magiinuman tayo ng kape. Yo. Ako, ayan, Yan, sama-sama yes. tayo dyan. Okay, sige. Kasi may pangako sa akin si attorney. Uy, ano yan? Ipagluluto niya ako, hindi niya ako Yun. na ipagluto. Sana all. Tikman ko yung palabok niya. Napakasarap ng Oo. palabok Last time ni kasi Atty. kumain Harry. tayo sa restaurant na hindi naman masarap. Mas masarap ang luto ko dyan. Pag natikman mo luto ko, di ka nakakain sa restaurant. Sige. Pero mga kababayan talaga, no? Alam mo, bago pa nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan, napakatindi na ng pagsubok na hinaharap natin. Pareho pa rin pong problema. Mataas ang presyo ng bilihin, kulang ang sahod, kagutuman. Lalo lang po lalala ngayon dahil sa gitnang silangan. Ang tanong ko, hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Malinaw na po, wala na tayong maaasahan sa isang presidente na bangat. Sa isang presidente na ang nais lamang ay magpayaman dahil nasa dugo na niya ang pagiging magnanakaw. Kailan pa kayo gagalaw? Kung huli na ba ang lahat? Bigyan naman po natin ng konting pag-asa ating mga kabataan. Nasa ating kamay po ang kapangyarihan na tanggalin sa pwesto ang presidenteng wala ng silbi sa ating pangnasyonal na interes. Gawin na po natin ang ating katungkulan, gawin na po natin ang ating obligasyon sa mga susunod na henerasyon. Please lang po, tanggalin na po natin ang Marcos sa ating gobyerno. Maraming salamat po, Atty. Harry Roque. Alam namin na ikaw ay busy at sigurado nagluluto ka na naman dyan. Maraming salamat sa iyong Salamat po. pagsagot sa aming kahilingan na kayo ay ma-interview dito sa Vox Populi. Sana po sa uulitin. Yun, thank you. Okay po, maraming salamat po. Maraming Buhay salamat din kayo. po. Have a great day. Nako. Yun.